Mabuhay at welcome sa Numa at Some, isang online Bible study hatid ng Congregation of the Living Faith in Jesus Ministry. Hangin, hininga, tinapay at pagkain sa panahon ng 2024. Halika, samahan niyo po ako, tayo po ay manalangin. Hallelujah! Pinupuri ka namin, aming Ama. Itinataas namin ng iyong pangalan. Dinadakila ka namin sapagkat ikaw ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Sa pamamagitan ng salita mo, ang lahat ng bagay na meron dito sa mundo ay nalikha. Ikaw ay makapangyarihan, walang katulad, nag-iisang Diyos. Lumalapit po kami na nagpapakumbaba sa iyo, bigay ng kapurihan sa iyong dakilang pangalan. Patawarin mo po kami salita kapag kami ay nagkasala at inamin namin ang aming mga ginawang kasalanan sa iyong harapan. Ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti, ikaw ay punong-puno ng pag-ibig. Patatawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala at lilinisin mo kami. Salamat po, Panginoon. Salamat po sapagkat alam namin sa hapong ito, kami ay nilinis mo na. Kami ay pinatawad mo na at ang mga kasalanan namin ay nilimot mo na. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa gabing ito, malaya kaming makakapasok sa iyong trono. At anumang, Panginoon, ang mga salita mo na pag-aaralan namin, ito ay mauunawaan namin. Salamat sa Espiritu ng pagkaunawa sa amin sa pamamagitan ng pag-aaral, Panginoon, sa gabing ito. At maingat po naming ibinibigay sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at Amen. Mula po sa simbahan ng Congregation of the Living Faith in Jesus Ministry, sama-sama po nating hukayin ang yaman ng salita ng Panginoon. Ang pamagat po ng pag-aaral natin ay pag-aaral sa ikalawang aklat ng Juan. Nung mga nakaraang linggo, natapos na po nating pag-aralan ang ikatlong aklat ni Juan. Buksan niyo po ang inyong mga Bibles at sabay-sabay po nating basahin ang ikalawang aklat ni Juan. Kung hindi pa po kayo nakakatapos na magbasa ng aklat sa Biblia, ngayon, isang upuan mababasa po natin yung ikalawang aklat ni Juan. Nakita nyo na po ba ikalawang aklat ni Juan? Sabi po ay ganito, ikalawang sulat ni Juan. Mula sa matandang pinuno ng iglesia, para sa hinirang naginang at sa kanyang mga anak, na tunay kong minamahal. Hindi lamang ako, kundi ang lahat ng nakakaalam ng katotohanan ay nagmamahal sa inyo. Sapagkat ang katotohanan ay nasa atin ngayon at magpakailanman. 3. Sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig, ipinagkaloob sa atin ng Diyos Ama at ni Hesukristo na anak niya ang pagpapala, habag at kapayapaan. Labis akong nagalak nang makita ko ang ilan sa inyong mga anak na namumuhay ayon sa katotohanan. Ganito rin yung sinabi ni Apostol Juan sa sulat niya sa ikatlong Juan, yung ikatlong sulat ni Juan, na kapag ang mga anak niya sa pananampalataya ay lumalakad ayon sa katotohanan, ito ay nagbibigay ng matinding kagalakan sa kanyang puso. Kasi alam nila na yung mga napakinggan nila na itinuro ng apostol, hindi lang napakinggan, kundi ito ay naging bahagi ng buhay at ito ay kanilang ipinamuhay. Kaya sabi niya, labis akong nagagalak nang makita ko ang ilan sa inyong mga anak na namumuhay ayon sa katotohanan, alinsunod sa utos ng Ama sa atin. At ngayon, ginang, hinihiling ko sa inyo na magmahalan tayong lahat. Hindi ito bagong utos, kundi isang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na. Ang sinasabi niya, tayo ay magmahalan. Ang pagmamahalan ay hindi bagong utos. Ito ay luma ng utos. Inuulit lang, binabanggit at pinapaalala. Sa talata 6
At ganito ang pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay tayo ng ayon sa mga utos ng Diyos. Ito ang utos na ibinigay sa inyo nung una, mamuhay kayo ng may pag-ibig. Verse 7, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya. Ayaw nilang kilalanin na si Hesukristo'y dumating bilang tao. Ang ganoong tao ay mandaraya at kaaway ni Kristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawalang saysay ang aming pinagpaguran. Sa halip ay lubusan ninyong makamtan ang gantimpala. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, verse 9, kundi nagdaragdag dito ay wala sa kanya ang Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay nasa kanya ang Ama at ang Anak. Sino mang dumating sa inyo na iba ang turong ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin. Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisan niya sa masasamang gawain. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, ngunit ayaw ko nang gumamit ng papel at tinta. Ganito rin yung sinabi ni Apostol Juan sa ikatlong sulat niya na ang pinatutungkulan ng sulat na yun ay si Gayo. Sabi niya, ang dami ko pang gustong sabihin, pero ayaw kong sabihin gamit ang papel at tinta. Sa halip, ako'y umaasang makapunta dyan at makausap kayo ng personal upang malubos ang ating kagalakan. So kung sinamahan niyo po ako, gamit ang inyong mga Biblia, binasa niyo yung ikalawang sulat ni Juan, nakabasa na po kayo ng 2 aklat sa bagong tipan. Hindi pa pala tayo tapos. Sa verse 13 pa, kinukumusta ka ng mga anak ng iyong kapatid na babae na hinirang. Alam po natin na ang pinakamaikling aklat sa Biblia ay ang ikatlong sulat ni Juan. At ang pangalawa, sa pinakamaikling aklat sa Biblia ay ang ikalawang sulat ni Juan. Paano siya naging pinakamaikling aklat? Ito po ay ayon sa dami ng mga salita base po sa original na pagkakasulat nito. So binilang isa-isa yung mga salita sa Grego kasi ang New Testament ay sinulat po sa Grego at ang Old Testament ay sinulat sa Hebreo at ang ibang bahagi ng Old Testament ay nakasulat sa Aramaic. Kaya binilang po isa-isa yung mga salita sa Grego at nag-come up po sila na ang pinakamaikli, pinakakonting salita ay ang ikatlong sulat ni Juan. At ang sumunod sa pinakamaikling sulat ay ang ikalawang sulat ni Juan. Kasi ang ikatlong sulat ni Juan ay meron lamang pong 219 na salitang Grego. Samantalang ang ikalawang sulat ni Juan ay merong pong 245 na salita. Bumalik na po tayo sa ating pag-aaral. Sa backgrounds, halos 60 years na ang nakakalipas nang si Jesus ay mapako sa krus at muling nabuhay at umakyat sa langit. Nung mga panahong ito, halos patay na po ang mga apostol. Nasira na rin ang Jerusalem noong AD 70 at tanging si John na lang ang naiiwang buhay sa 12 apostol ni Jesus. Kasi ang sabi nila, si Apostol John ang pinakabata sa mga tagasunod ni Jesus, yung sa 12 apostol. Siya rin po yung pinakahuling namatay. Siya ay merong mahalagang mensahe para sa mga simbahan na nasa Asia Minor. Sinulat niya po yung mabuting balita ayon kay Juan. Tapos niya na po yung isulat. At nung ipinatapon po siya sa isla ng Patmos, sinulat niya ang aklat ng Revelation o yung aklat ng pahayag. At pagkalaya niya po sa Patmos, sa isla ng Patmos, sinulat niya naman ang una, ikalawa, at ikatlong sulat ni Juan. Sa mga sulat niya, nakita po natin sa ikatlong sulat at sa ikalawang sulat ni Juan, pag ipinapakilala niya ang kanyang sarili, ang ginagamit niyang salita ay elder.
ang ginagamit niyang salita ay elder. Babalikan natin kung ano ang ibig sabihin nun. Sa Efeso, si Apostol Juan ay inaresto dahil sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya tayo po ngayong nabubuhay sa panahon natin, mangaral tayo ng salita ng Panginoon sa online, sa TV, sa radyo, sa mga kalye, sa mga loob ng sasakyan, sa mga jeep, sa mga kapitbahay natin. Hindi po ito nagdadala ng panganib sa atin. Pero sa kanila, nung mga panahong yon, pag sila ay nangangaral ng salita ng Panginoon, inilalagay nila ang kanilang buhay sa panganib. Pero ang nakakapagtaka, malaya nating naipapangaral ang salita ng Panginoon, pero hindi tayo nangangaral. Sila na merong banta sa kanilang buhay para ipangaral ang salita ng Panginoon, sa kabila ng banta, patuloy pa rin sila sa pangangaral ng salita ng Panginoon. At dahil dito, dinala siya sa Roma at sa ilalim po ng Emperador Domitian, hinatulan siya ng kamatayan. Ang sabi po ng kasaysayan, siya po ay inilagay sa kumukulong langis, pero mahimala po siyang nakaligtas sa kumukulong langis. At dahil nakaligtas po siya sa paglagay sa kanya sa kumukulong langis, galit na galit po si Emperor Domitian. At dahil dito, ipinatapon siya sa lugar na kung tawagin ay Patmos. Ang Patmos po ay isang isla. Ito po ay isla na hindi kalakihan, pero napakabato. Ang isla po ay ginagamit ng mga Romano para parusahan po yung mga political prisoners. Kapag merong kumakalaban at hindi sumusunod sa mga batas at panuntunan ng mga Romano, sila ay ipinapatapon sa isla na mabato, sa Patmos. At kapag meron din pong mga nanggugulo sa imperyo, sila ay pinaparusahan sa pamamagitan ng pagtapon sa Patmos. At kapag ikaw ay ipinatapon sa Patmos, mahirap po ang maging bilanggo sa Patmos. Dahil dito, sila po ay pinagtatrabaho dahil nga ito ay mabato, pinagtatrabaho po sila sa mga minahan. Si Juan, dahil sa pagsunod niya sa utos ng Panginoon na ipangaral ang kanyang salita, ipinatapon si Apostol Juan ni Emperor Domitian. Pero pagkatapos po ng 18 buwan, pinatay po si Emperor Domitian at dahil dito, nakalaya si Apostol John. At bumalik po si Apostol John sa Efeso sa ilalim naman po ng panibagong emperor na ang pangalan ay si Nerva. 2 taon, pagkatapos niyang bumalik galing sa Patmos, si Apostol Juan ay namatay sa edad na 93. Sa lahat po ng mga 12 apostol, siya lamang po yung namatay ng matanda na 93, ang sabi po ng kasaysayan, at siya po ang dahilan ng kanyang kamatayan ay natural death. Nasusundan niyo po ako? So, ang aklat po ng ang mabuting balita ayon kay Juan, ang aklat ng Revelation o pahayag, at ang aklat ng unang sulat kay Juan ay sinulat para sa 7 simbahan at sa iba pang maliliit na simbahan na nakakalat sa Lycus Valley hanggang doon sa bundok. Pero ang ikatlong sulat ni Juan at ang ikatlawang sulat ni Juan ay sinulat sa isang tao o sa isang simbahan. Di ba nakita po natin sa pag-aaral natin sa ikatlong sulat ni Juan na ang sulat na ito ay sinulat ni Apostol Juan para sa kanyang kaibigan na si Gayo o si Gaius. Titingnan naman natin ngayon kung para kanino ang ikalawang sulat ni Juan. Balikan po natin yung ikalawang sulat ni John. Verse 1, mula sa matandang pinuno ng iglesia. Pag ipinapakilala niya ang kanyang sarili, ang sinasabi niya, siya ay matandang pinuno ng iglesia o siya ay elder. At para kanino yung ikalawang sulat ni Juan? Para sa hinirang naginang at sa kanyang mga anak
na tunay kong minamahal. Kung paano pong nagpakilala si Apostol Juan sa ikatlong sulat ni Juan, ganon din ang pagpapakilala niya sa ikalawang sulat ni Juan. Diba, nakita natin mula sa matandang pinuno ng iglesia, para kay Gayo na lubos kong minamahal. At kasunod, binanggit ang pangalan ng sinulatan. Sa ikatlong sulat ni Juan, ang sulat ay para kay Gayo. At sa ikalawang sulat ni Juan, ito ay para sa hinirang na ginang at sa kanyang mga anak na tunay niyang minamahal. Kung susuriin po natin, yung salita pong ginang, ang sabi po ng mga eksperto, meron itong dalawang kahulugan. Una, maaaring ang sulat na ito ay sinulat ni Apostol John para sa isang babae na nasa loob ng simbahan at sa kanyang pamilya na sumasamba doon sa loob ng simbahan. Pero may pangalawa pang kahulugan. Maaaring yung salitang ginang, ang pinatutungkulan po nito ay simbahan. At yung sinasabing mga anak, ito po yung mga miyembro sa loob ng simbahan. Ang salita pong ito, kung ang kukuhain po nating kahulugan ay yung pangalawa, pag binanggit yung salitang ginang, ang sinasabi ay simbahan. Pag binanggit yung anak ng ginang, ang pinatutungkulan po dito ay yung mga miyembro sa loob ng simbahan. Ang salita pong ito ay parang secret code. Hindi malalaman kung hindi ka tagaloob ng simbahan, ang tinutukoy palang ginang ay yung simbahan. Hindi malalaman ng mga tao na ang tinutukoy palang anak ay ang membro ng mga simbahan para itong secret code. Ginagamit po nila para proteksyonan ang mga mananampalataya dahil nung mga panahong yon sila ay pinag-uusig. Ano ba ang dahilan kung bakit sinulat ang ikalawang aklat ni Juan? Dalawa po ang dahilan kung bakit ito sinulat. Una, para turuan ang mga mananampalataya na magbabasa nito na dapat mahalin ng Diyos at si Jesus. At yung pagmamahal sa Diyos at kay Jesus ay maipapakita sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa at sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos. Kanina sinabi natin, nabasa natin, na nagbibigay ako ng utos, magmahalan kayo. Ang utos ng pagmamahalan ay hindi bagong utos. Ito ay luma ng utos. Ito ay binigay ng Panginoon sa luma pang tipan. At ganun din, ang pagsunod sa utos ng Panginoon ay hindi bago. Ito ay ibinigay ng Diyos sa lumang tipan pa lang. Kaya kung sinasabi nating mahal natin ang Diyos, mahal natin ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, dapat mahal natin ang ating kapwa. Dapat sinusunod natin ang mga utos ng Diyos. Ito po ang unang dahilan. At ang pangalawang dahilan kung bakit isinulat ang ikalawang sulat ni Juan ay para maging alerto, maging matalino, maging discerning, maging mapagbantay sa mga nagsusulputang bulaang tagapagturo. Meron pong issue na sinasagot si Apostol Juan nung sinulat niyang ikalawang sulat. Meron pong naglabas ang mga bulaang tagapagturo na ang sinasabi nila na si Jesus naman ay hindi nagkatawang tao. Alam po natin, ang turo ng Biblia, si Jesus ay 100% tao, 100% Diyos. Pero nung panahong pong ito, may mga grupo, may mga tagapagturong nagsasabi na si Jesus ay hindi namang nagkatawang tao. Ang tawag po sa kanila ay Gnostics. Kaya eto po, pinasusubalian po nila sa pamamagitan ng kanilang bagong turo na si Jesus ay naging tao. Ang mga tunay na mananampalataya dapat ay maging matalino at maging maingat sa mga turo na napapakinggan natin. Lalo na po sa panahon natin ngayon, napakarami sa social media, sa iba't ibang platform sa social media, ang nagtuturo gamit ang Biblia.
Pero kung susuriin naman natin, yung kanilang sinasabi ay taliwas sa turo at aral ng Biblia. Kaya mag-ingat po tayo, maging matalino tayo sa pagsala ng mga turong pinapakinggan natin. Dahil laganap po ang mga bulaang tagapagturo. Ang sabi po sa ikalawang sulat ni Juan sa verse 1b, para sa hinirang naginang at sa kanyang mga anak. So ang ibig sabihin, para sa simbahan at sa mga miyembro sa loob ng simbahan na tunay kong mahal. Hindi lamang ako, kundi ang lahat ng nakakaalam sa katotohanan ay nagmamahal sa inyo. Sapagkat ang katotohanan ay nasa atin ngayon at magpakailanman. Ipinapakita po dito na mahal ni Apostol John ang simbahan. Pero hindi lamang po siya ang tanging nagmamahal sa simbahan, kundi ang lahat ng tunay na nananampalataya sa Diyos. Dapat mahal din nila ang simbahan. Dapat mahal nila ang gawain ng Panginoon. Dahil binasa po natin ang ikalawang sulat ni Juan at natapos na po nating pag-aralan ng ikatlong sulat ni Juan, dalawang salita po ang paulit-ulit na binabanggit ni Juan. Yung salita pong pag-ibig at katotohanan. Ang katotohanan ay big deal sa kanya. Big deal po ang katotohanan kay John. Dahil ginamit niya po ito ng 37 times sa mga sulat niya. Kaya pag, di ba sinasabi nga natin, pag ginamit ng isang beses na banggit, mahalaga. Pero pag ginamit ng maraming beses, binibigyan ito ng punto, ng emphasis na ang salitang ito ay mahalaga. Kaya big deal para kay Juan ang katotohanan. Dahil po sa issue na kinakaharap ng simbahan, ang katotohanan, pwede pong ito po ay turo, pwedeng ito ay pinaniniwalaan o doktrina. Pero ang katotohanan, ang sabi po dito ay nasa atin ngayon at magpakailanman. Ang pinatutungkulan po dito ay ang Espiritu Santo na nananahan sa tunay na mananampalataya. Kasi kung titingnan po natin sa ibang sulat ni Juan, lalo na sa John chapter 14 verse 6, ganito po ang sabi niya, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan. Kaya big deal kay Apostol Juan ang katotohanan. Sabi niya, dadalangin ako, bibigyan kayo ng isang patnubay na magiging kasama nyo magpakailanman. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, hindi niya tayo iniiwanan, hindi niya tayo pinababayaan. Sa pinakamasayang bahagi ng buhay natin, andun siya. Sa pinakamalungkot na bahagi ng buhay natin, andun siya. Sabi niya, siya ang Espiritu ng katotohanan. At ang Espiritu ng katotohanan ito, hindi matanggap ng sanlibutan pagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit, nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y nananatili sa inyo. Ang pagkakaiba ng taong merong relasyon sa Diyos at walang relasyon sa Diyos, kung titingnan po natin sa talatang ito, simple. Yung taong merong relasyon sa Diyos, ang Espiritu ng katotohanan ay nasa kanya, mananatili magpakailanman. Pero ang taong walang tamang relasyon sa Diyos, wala sa kanya ang Espiritu ng katotohanan. Wala sa kanya ang Espiritu ng Diyos. At ang katotohanan ito, ang nagbubuklod sa atin. Ang Espiritu Santo ang nagbubuklod sa atin. Ang katotohanan ng kanyang salita ang nagbubuklod sa atin. Ito ay hindi nagbabago at mananatili. Sino ba ang nakakaalam ng katotohanan? Ang mga taong nakakaalam ng katotohanan, yung taong nasa kanya ang Espiritu ng katotohanan. Mga taong tunay ang pagkakilala kay Jesus. Mga taong bahagi ng simbahan na hindi tumalikod sa turo kahit na may bagong turo na kumakalat. Kasi noong mga panahong yon,
tinuro nila na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay totoong tao. Siya ay tunay na Diyos. Pero may bagong katuruan. At sa turong ito, sinasabi na hindi naman nagkatawang tao si Jesus. Pero may mga tao, sinasabi ni Apostol Juan, na may mga tao na kahit na merong pang bagong turo na kumakalat, hindi sila tumalikod sa turo na kanilang tinanggap mula sa mga apostol. Ang tanong ko po sa inyo sa gabing ito, alam mo ba ang turo at pinaniniwalaan ng simbahan na kinabibilangan mo? Ano ang mga doktrina na pinaniniwalaan nyo? Dito po sa Congregation of the Living Faith in Jesus Ministry, simula po nung Enero ng 2024, nagkaroon po ng Sunday School. Yung unang 30 minutes ng gawain ay nakatutok sa pag-aaral ng mga doktrina. Ano ba yung mga bagay, ano ba yung mga turo na pinaniniwalaan natin? Para kapag merong kumalabit sa'yo, galing ka sa may SM, tapos merong kumalabit sa'yo at nagsabing, alam mo na ba yung tungkol sa turo na, sa Diyos Ina? Tapos bubuksan ka sa Biblia, dadalhin ka sa pahayag at makikita mo yung salitang yun. Pag merong tao nagsabi sa yung ganon, alam mo agad na ito ay hindi totoo. Alam mo agad na ito ay bulaang turo. Ito ay hindi nanggaling sa Panginoon. Kasi alam mo ang mga doktrina na pinaniniwalaan ng iyong simbahan na galing sa salita ng Panginoon, ikaw ay nanganganib na maniwala sa mga naglabasang maling turo at pananampalataya. Ikaw ay nanganganib na mahikayat sa maling paniniwala. Nakakalungkot naman na ang tagal mo nang lumalakad sa katotohanan, pero dahil hindi mo alam ang totoo, meron lang nagdoktrina sa iyo, umalis ka sa iyong pinaniniwalaan at sumama ka sa bago mong pinaniniwalaan. Nakakalungkot po. Ang sabi ng Biblia, sa pagdating sa huling panahon, even the very elect shall be deceived. Kahit na po yung mga taong nagtapat sa Panginoon, sila ay madadaya. Kaya, let us take the time to study the Bible. Let us take the time to know our doctrines. Para kahit may mga turo na galing sa Amerika, merong pang signs, wonders na following, kung hindi naman ito akma sa sinasabi ng Panginoon sa kanyang Biblia, dapat hindi po natin ito niyayakap. Ang katotohanan po, sa bawat panahon, ang simbahan ay nanganganib sa mga maling turo. Maling pananampalataya dahil sa maling doktrina. Ang gusto ng mga maling tagapagturo ay iwasan ang doktrina. Pag hindi pinag-uusapan ang doktrina, ang maling turo ay mabilis kumalat. Ang mga tao na nasa tamang daan na at nahikayat pa sa maling daan, tumalikod sa katotohanan, sila po yung mga tao na hindi alam ang kanilang pinaniniwalaan, hindi alam ang kanilang doktrina. Ang sabi po ng isa pong, siyang po ay yumao na pero mahusay po siyang tagapagturo, si R.C. Sproul, ang sabi niya ay ganito, in every age, the church is threatened by heresy, and heresy is bound up in false doctrine. It is the desire of all heretics to minimize the importance of doctrine. Kaya nga may mga taong nagsasabi, hindi na mahalaga ang doktrina. Ang mahalaga, magmahalan tayo. Hindi na mahalaga ang doktrina kasi ang doktrina ay nagdi-divide. Tama naman po talaga, nagdi-divide ang doktrina. Kailangan nasa tama tayong paniniwala at doktrina. When doctrine is minimized, heresy can exercise itself without constraint. Kapag hindi mo alam ang doktrina mo, ang pananampalataya mo ay base lang sa iyong nararamdaman. Nako, delikado. Mabilis po ang paglaganap ng mga maling turo at doktrina kapag hindi natin alam ang ating pinaniniwalaan. Ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral natin sa ikalawang sulat ni Juan.